O sige, ito na lang, kay Lenny na lang. Lumakas ang indikasyong tatakbo si Lenny sa pagka-presidente sa 2028. Bakit naman, attorney? Sige, yan na lang. Ito na lang. Latest ni attorney. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe, mga absan. Alright, here we go. Yan. Lakayin natin. Ay, laki pa. Lumiit. Yan, okay na. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, si Mayor Leni Robredo, naaasiwa akong tawaging mayor kasi nasanay ako sa kanya, VP Leni. Si Leni Robredo, mayor ngayon ng Naga, mapapansin natin na nitong nakaraang mga araw, talagang umiinit ang umiinit lalo ang posibilidad na parang tatakbo talaga sa 2028. Ano ang mga indikasyon? Ano ang mga indikasyon? Unang-una, ditong nakaraang mga linggo, talagang usap-usapan si Leni Robredo kahit anong gawin niya. Pagsakay niya sa bus, pinag-uusapan siya. Pati yung lumang picture niya na sumakay sa tricycle, pinag-uusapan. Pati yung pagpunta niya ng Taiwan, pinag-uusapan. Kumbaga, bawat galaw ni Leni Robredo ngayon, laman ng mga usap-usapan. Laging pinag-usapan sa social media man, sa mainstream media. Kaya, kumbaga, ang interest kay Leni Robredo ngayon ay mataas. Pareho ng kumbaga kung si Sara Duterte ay umiikot, no? Umiikot si Sara para maging visible, maraming post sa kanya sa social media, ang mga supporters niya talagang todo-todo ang pag-project kay Sara. Si Sara rin meeting dito, meeting doon. Kumbaga yung visibility ni Sara kitang-kita mo. Si Leni Robredo ganun din. Ang simple nga lang na sumakay ng bus papuntang Manila galing ng Naga. Usap-usapan na. Yang pagkikita nila ni Vince Dizon, usap-usapan na. Pati yung pagpunta niya ng Taiwan. Pagpunta niya ng Taiwan, usap-usapan na rin. At kaya kumbaga, si Leni Robredo, ang attention na binibigay sa kanya ay makikita mo na isa talaga siya sa mga seryosong kinukonsider na posibleng tumakbo sa 2028. Ang pagkakaiba, nga lang, hindi pa nagde-decide si VP Leni. Diyan naman medyo hindi nagugustuhan ng mga kasamahan sa oposisyon. Lalo si dating Senador Sonny Trillanes, very vocal sa pagsabing sana mag-decide siya. Kung tatakbo talaga siya, mag-decide na para makapaghanda na. Kasi ang sinasabi ni dating Senador Sonny Trillanes, noong 2022, isa sa mga dahilan kaya natalo ang oposisyon dahil nag-decide si VP Leni October 2021 na. Kumbaga, ang lapit na. Filing of candidacy na mismo nung linggo na yon. Kaya yung preparasyon kapos na. So ang sinasabi ni Trillanes, dapat ngayon kung tatakbo si Leni Robredo, mag-decide siya. Hindi naman pwedeng ganito na Si Leni Robredo naman, ayaw niyang pilitin siyang mag-decide. Ang sinasabi niya, ang layo pa niyan ng 2028 at ang kailangan niya munang asikasuhin ngayon ay trabaho. Pero kahit sa mga surveys lumalabas na si Leni Robredo pa rin ang pinakamalakas na posibleng pambato na lumaban kay Sara Duterte. Kumbaga kahit sa oposisyon, siya pa rin ang malakas na panlaban. Kung susuportahan siya ng administrasyon, magsasanib persa, napakalakas niyan. Kaya kumbaga kahit ang internal survey, sabi ni Professor Richard Hidarian, mayroon umanong internal survey, kinumpirma rin ito sa atin ni Ronald Llama sa aming talakayan. Mayroon anyang internal survey, hindi ko alam kung Malacanang ang nagsagawa nito. Pwedeng Malacanang yon. Internal survey na lumalabas, malakas si Leni Robredo kay Sara Duterte.
So ibig sabihin, ang kailangan na lang talaga kumbinsihin si Leni na tumakbo. Yan yung at marami ngayon ang mga indikasyon na tatakbo si Leni. Sabi ni Ronald Llamas, tinanong, alam naman natin si Ronald Llamas ang gusto niya sana si Risa. Kahit si Trillanes ang gusto niya si Risa. Marami rin ng mga lalo na yung mga na Magdalo, Akbayan, Risa Hontiveros ang gusto nilang pambato ng oposisyon. Si Risa rin, ang sabi rin ni Risa Hontiveros, handa siya. Kung siya ang mapipili, handa siya. Pero kung tatakbo si Leni, siyempre hindi siya lalaban. Ngayon, kahit si Llamas, si Ronald Llamas, ay nagsasabing malakas ang indikasyong tatakbo si Leni Robredo. Sabi ni Ronald Llamas sa kanyang mga interviews, kumbaga ang mga indikasyon tatakbo si Leni. Kasi nga, hindi naman categorically nagsasabi si Leni na hindi siya tatakbo. Ang sinasabi niya lang, hindi pa dapat usapan ang politika ngayon. Trabaho na muna. Pero kung titingnan yung mga galaw ni Leni ayon kay Llamas, malaki ang posibilidad tatakbo ito. Kaya lang ayaw naman niyang kumpirmahin ni Leni Robredo kung tatakbo nga siya o hindi. Kaya lang yung mga indications nga, yung mga indikasyon ay nagpapakitang tatakbo ito. Kasi kahit sa hanay ng mga leaders ng oposisyon tulad ni dating Senate President Franklin Drilon, talagang tinutulak niya na si Leni ang mabalakas na pambato na pwedeng tumalo kay Sara Duterte. Kahit nga si Erese na congressman ng Caloocan, kontra yan kay Marcos, kontra kay Duterte, sabi niya dapat Leni Robredo ang maging pambato. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, si Leni Robredo, sa ngayon, totoo naman yung sinasabi niya, mas pinagkakaabalahan niya Naga City. Pero hindi niya sinasabing hindi siya tatakbo sa 2028 at hindi siya interesado dyan. Wala siyang ganong sinasabi. Ang sinasabi niya lang, malayo pa yung 2028, saka na yan. Trabaho muna. Trabaho na lang daw muna. Trabaho na daw muna. Ayan. Kaya itong mga supporters ni Leni Robredo, talagang ngayon, kinakampanya nila na sana'y mag-decide na si Leni Robredo. At sana siya talaga pa rin yung tumakbo. Bagamat, may iba nga na sabi nila, wag na si Leni. Halimbawa si Trillanes, openly talaga, sabi niya, si Risa ang dapat na pambato ng oposisyon. Kasi sabi niya, ang kailangan kasing lumaban kay Risa, palaban talaga. Ang tingin niya daw kasi kay Leni, medyo malambot. Pero kung si Risa daw, talagang palaban. Kailangan kasi ang lalaban sa Duterte, palaban. At si Risa yung pumapasa sa kanyang standard. Anyway, nasa proseso ngayon ng pag-decide ang oposisyon. Ang sinasabi naman ng oposisyon, bago matapos ang 2026, madidesisyonan na yan kung sino ang magiging pambato. At siguro naman, baka naman si Leni Robredo rin, baka hindi niya na rin hihintayin na 2027 pa siya mag-decide. Baka naman katapusan din talaga ng 2026 ay kapag-decide na siya. At kapag nag-decide siya, ganun din ang administrasyon, malalaman na dyan kung magsasanib pwersa nga o mag-aalyansa nga. Kasi talagang ngayon pa lang, napakainit na ng politika. Malinaw na makikita natin, mainit na ang politika. Kahit ano pa lang, 2026 pa lang. Ayan, salamat, Attorney Enzo Recto. Okay, dyan lang muna tayo. Alright, Babsat. So, yan nga. So, kung sakali man natakbo si Leni, tingnan na natin. At kung anong magiging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos, siyempre, susuportahan natin si Pangulong. Kung susuportahan niya si Leni, go kung sino man. Pero anyway, kasi dun sa namin, Babsat, nako po, mukhang mahirap kasi sabihin mahirap na kapag hindi pa talaga confirm. Pero malamang, nakikita niyo naman yung mga ibang kasama ko, di ba, Babsat,
Nakikita niyo naman kung sino talaga nasa kanila, sinusuportahan nila ngayon. Pero si Maestro, tahimik lang muna. Ayoko lang. Saka na lang tayo magsasalita, Babs, at mag-confirm na talaga, no? Pero nakikita niyo naman sa mga ibang kasama ko. Alright, Babs, at okay, ito, si Sarah, Babs, at baka mag-resign. Ala, kasi wala na siyang choice, baka mag-resign. Diyos ko, Lord Rudy. O, countdown tayo. Pag-usapan natin to, baka sakaling mag-resign si Sarah dito. Diyos ko, Lord.